'Diba kanina, kakatapos ko lang magmeryenda at ang meryenda ko kanina is ice cream, 'di ba? So ayan, may nagbigay sa akin ng ice cream. Ayan, ang nagbigay sa akin ay yung may-ari nitong building. Ay, yung may-ari nitong building, si Mr. Wait lang, binigay niya sa akin yung name niya. Si Mr. Ivan Wong. Ayan. Wait. Kasi sa totoo lang guys, nahihiya akong tumatanggap ng kung anik-anik sa kahit sino. Kasi wala, parang nakakahiya lang. Kasi tulad ngayon, wala rin naman ako masyadong natulong sa kanya. Pero binigyan niya ako. Mahal kaya yung ice cream sa DQ. Yan. So ayan, pagkatapos, binigyan niya kasi ako. Hindi ko alam kung ito ba yung kapalit ng binigay kong plastic sa kanya. Nanghingi kasi siya ng plastic kanina. So, yung plastic na hiningi niya is ito. Kasi lalagyan niya ng ayan. Kasi lalagyan niya daw ng extra trash bag doon sa toilet. Kasi nung nakaraan, parang ni-report sa kanya kasi na na laging madumi yung toilet. So, binisita niya dyan today, and then ayun, naglinis din siguro siya. Tapos nag-usap-usap kami kanina, nagreklamo siya na na lagi daw i-report sa kanya kapag madumi yung toilet kasi nga daw nagbabayad daw siya ng tagalinis. At supposedly 3 times a week dapat naglilinis. So nung nakaraan kasi madumi talaga yung toilet kasi yung trash can doon, makikita mo siya na puno na siya today, and then kinabukasan maaabutan mo pa rin siyang maghapon na punong-puno pa rin hanggang sa umapaw na yung mga basura. So ayun na nga, nung unang punta niya dito kaninang umaga, sinabi niya nga na laging i-report. Then sinabi ko naman sa kanya, kasi yung nag-report, bale kasama ako noon. Hindi naman ako yung mismo nag-report. Bale kasama lang niya ako sa toilet ni Madam, yung bagong bukas ditong shop, parang travel agency, kineme ganyan. So, tumitingin-tingin ako sa labas. Baka kasi bumalik si Sir Ivan. So, nakakahiya. Baka sabihin, biglag pa talaga yung ice cream. Wait. So, ayun na nga, yung chika ko. So, nung last week, hindi ko na matandaan kung anong araw, nakasabay ko si Madam na hindi ko alam kung siya yung owner or employee dun sa travel agency dito sa malapit lang, 2 store away from JM. So, sabi niya sa akin, tingin mo ba may naglilinis dito? Kasi nga daw, napakadumi yung nung toilet. Halos parang naabutan pa namin talaga yung basura. So sabi ko, sa tingin ko po hindi. Kasi kapag po naglilinis sila, hinihiram nila sa akin yung susi. So dahil hindi nila hinihiram, ang in-expect ko, baka hindi sila naglilinis kasi, or sabi ko, ewan ko lang po kung baka naman sa iba sila nang hihiram. Pero based dun sa condition ng toilet, padumi talaga, kaya imposible namang nililinis nila. So ayun nga, sabi ko sa kanya, ang tingin ko po parang once a week lang siya naglilinis, parang tuwing Martes lang siya humihiram sa akin ng susi. Tapos sabi niya, hindi yun pwede, isumbong natin siya sa owner ng building kasi ang alam daw niya is dapat 3 times a week siya naglilinis, at kasi nga daw pinapasweldo siya. Umapaw na. Pinapasweldo naman daw siya ng para sa paglilinis, kaya dapat naglilinis siya. So sabi niya, wait mo ako dyan at pipicturean daw niya. So kahit hindi ko naman alam bakit kailangan ko maghintay, hinintay ko pa rin siya kasi siguro kasi gusto niya ng witness. So pinicturean niya, tapos lumabas na kami. Tapos after siguro mga 1 linggo ulit, eto nga bumalik si Sir Ivan. Tapos iniwan niya pa yung number niya sa akin na if ever nga daw na may makita na madumi pa rin yung toilet, is sabihin daw sa kanya kasi para daw nagsasayang lang siya ng bayad pagka hindi talaga sila naglinis ng toilet. Kasi on time daw siyang magbayad sa paglilinis ng 3 times a day. Alam mo yung gusto ko sanang sabihin kanina, pwede pong ako na lang yung maglinis ng toilet, parang extra, diba? Kaso bawal kasi yun dito. So ayun, and then nung matapos nga siyang maglinis-linis dyan, humingi siya ng plastic sa akin. Tapos sabi niya, bibigyan niya na lang daw ako babayadan niya na lang daw yung plastic. And then sabi ko, wag na kasi isang plastic lang naman, tsaka minsan naman talaga hindi naman talaga nagpapabayad yung boss namin pag may humihingi ng plastic, lalo na kung kakilala naman, alam naman na taga dito lang sa yung may-ari nitong building. So alang hihingan ko pa ba yun, magkano hihingin ko? Diba? So sabi ko wag na, and then umalis na siya. Tapos nagulat ako, bumalik siya, may dala siya ng blizzard nitong DQ. Ang mahal ng ice cream doon. Parang nung huling bumili ako, parang
$5 ba yon sa pera natin? Mga 200 plus, ganyan. Kaso yung flavor, okay naman, kahit hindi naman masyado mahilig sa cookies and cream, pero na-appreciate ko talaga kasi ang bait nila, no? Kahit simpleng bagay lang yung ginawa mo sa kanila. Na, Sir Ivan Wong is Chinese siguro kasi yung base sa apelido niya. Pero, ang bait nila. Kasi diba, wala namang kwenta yung ginawa ko, pero ayun. Nagbigay pa talaga siya ng food. So, ayun lang. Hihintayin ko yung asawa ko, papaubos ko sa kanya to. Kasi, hindi ko na talaga to kaya. Inaano ko lang siya. Binabawasan ko lang yun. Kasi, natutunaw na siya. So, para maabutan naman siya ng asawa ko na buo, inihigop ko na yung mga natunaw-tunaw na ano. Ayun, nakakahiya. Nahihiya ako. Kasi, para kasing pakiramdam ko, yung pagtulong mo na ginawa is hindi genuine. Alam mo yun, yung parang baka isipin niya, nag-expect ako ng kapalit sa pagtulong. Eh, kahit wala naman akong ginawa. So, ayun, nakakatuwa lang. Samantalang, kung nasa Pinas ka, ang hirap ma-appreciate ng effort mo, di ba? Kahit sakripisyo mo na yung buhay mo, pero kahit simpleng thank you, minsan ang hirap ang makuha. Di ba? Eh, yun, owner na yun itong building. Eh, itong building, super daming store na nagre-rent dito. Pero napaka down to earth at napakabait. So, yun lang. Thank you again, Mr. Ivan Wong.